Dito tayo kay Jimmy Bundok. Kay Jimmy Bundok tayo. Nako, magandang usapin ito. Actually, mga kababayan, ito yung sinabi ni Jimmy Bundok. Si Jimmy Bundok, sinupalpal ni Vice Ganda. Sinupalpal ni Vice Ganda. Ang sabi kasi ni Jimmy Bundok na maganda daw ang ABS-CBN. Alam naman kasi niya ang ABS-CBN mabibigyan na ng prangkisa at sinulong nga ito ni Attorney Salceda ng Albay, di ba? Si Attorney Congressman Salceda ba 'yon? Sino yung attorney yung kongresista na sinulong para ibalik ang prangkisa ng ABS-CBN? Si ano ba 'yon? Hindi Salceda 'yon eh. Isang congressman 'yon. Si Salceda nga, sabi ni Ma'am Glenis. Di ba, isinulong Joey Salceda. Isinulong niya na maipabalik ang prangkisa ng ABS-CBN at makaplay. Maibalik. Si Lagman kasi patay na eh. So, ngayon, binigyan na siguro ng prangkisa ang ABS-CBN at mababalik na. Nagpapabango itong si Jimmy Bundok. Sabi ni Jimmy Bundok, alam nyo, itong ABS-CBN, naaalala ko na nag-ABS-CBN ako dati, kumakanta ako dyan. Entertainment talaga, big entertainment talaga ang ABS-CBN. Sinupalpal ni Vice ngayon. Alam nyo, nung pumasok kanina dyan sa ABS. Ito. Nag-aasap ako, fund them. Alam nyo, nung pumasok kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, yung gano'n, I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. It's the best in the world. Si Nyoy, di ba nag-ako ang naaalala namin sa kanya, siya yung pumafalseto, yung lalaking ang ganda-ganda ng falseto. Si Nina, nag-acoustic din dati, ang naaalala namin sa kanya, siya yung sumisipol, pumipito. Di ba? Si Jimmy Bundok, ang naaalala namin siya, yung gusto niya ipasara yung ABS, yun ang naaalala namin sa kanya. Yun na yung naaalala tuloy sa kanya. Yung gusto niyang masara yung ABS. Na iba na tuloy. Sorry. Di ba? Sabi ko nga sa inyo Vice Ganda. May buwelta kay Jimmy Bundok. Dati si Nyoy, magaling yan kumanta si Nyoy sa ABS-CBN. Si Nina, magaling din yun mag-acoustic. Si Jimmy Bundok, pinasara ang ABS-CBN. Tapos ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin ni Jimmy Bundok. Eto na ang sabi niya. Tatigan nyo. Alam nyo, nung pumasok kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. It's the best in the world. The best in the world. Pero nung ABS-CBN sabi ni Digong, kapag hindi kayo nagbayad ng tax, ipagbenta nyo na lang yan. Kaya ipapasara ko talaga yan. Kasi yan yung sulsol ni Kibs kay Mau Diggs noon. Nung hinamo ni Vice Ganda si Kibs. Sabi kasi ni Vice, apakayabang mo. Apakagaling mo. Kaya mo palang pahintuin ang lindol. Try mo kayang pahintuin yung EDSA at ang probinsyano. Sabi naman ni Kibuloy, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Sabi ko nga sa lindol, stop! Yung tatay ninyo, si Lucifer, nakipagdebate, hindi nanalo sa akin. Ikaw, Vice, kailan mo gusto mapasara yung network? Baka hindi lang yung probinsyano. Baka pati yung network mo. Magantay ka, Vice. 2 months, 3 months, 4 months. Magantay ka lang. Baka hindi yung probinsyano. Baka pati yung network mo. Sol-sol agad si Kibs kay Diggs. Kumpare, my loves, baby loves, itukin ko yung bayag mo, Diggs. Diggs, bagong relo, Diggs, 1.5 million Rolex. Sa'yo na, kapalit. Tanggalan mo prangkisa ang ABS. Diba? Diggs, bagong relo, Diggs. 1.5 million Rolex, kapalit. Tanggalan mo prangkisa ang ABS. So anong sabi ni Digong? May evidence. Ilabas natin yung evidence. Eto na.
Ito na. Sabi ni Duterte, unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila, I will ignore your franchise and I will not give them the license. yeah, Bigay ninyo yung franchise because it is within your... anong sabi ni Digong? Kaya talaga ako hindi magpapayag. They still owe government billions. In the contract na sa nakalagay doon 4 hectares. So ang binabayaran nila 4 hectares sa property tax. Suppose occupying 40. Alam niyo sa totoo lang nagbabayad naman ang EBS. Di ba? Ito, gusto ko lang kalkalin is speaking of taxes Ang EBS, nagbabayad. Hindi naman sila, actually, hindi nga lang lahat nila binayaran, pero nagbibigay sila. Ngunit, di ba, may itanong ko lang, bakit yung ibang artista, ang lalaki ng kinikita, milyon-milyon ang pera sa bangko. Yung iba hindi nagbabayad, ang ginawa, nagcha-charity. Di ba? Di ba ganyan ang ginawa mismo? Ganyan mismo ginawa ng ibang artista na sikat. Yung iba nga dyan, milyon-milyon ang pera. Si Bea Alonso, kalalaki ng pera niyan, income niyan. Nagbabayad yan. Piolo Pascual, Sharon Cuneta, Willie Rebellame. Pero yung ibang artista malalaki kita, hindi nagbabayad. Bakit? Dinaan sa charity program. Bakit ang EBS? Nagcha-charity din naman ang EBS. Di ba ganyan ang ginagawa ng ibang artista, ang ibang negosyante? Para mabawasan ang pagbayad nila ng tax, nagcha-charity. May tanong ko lang, ang EBS ba hindi nagcha-charity? Doble pa nga ang ginawa nila pag may kalamidad, pag may bagyo, may sunog, may sagip ka pamilya. Pag may nanalo mga artista sa mga... Pag may nananalo nga, may tax yun agad, tanggal. Katulad sa PBB, magkano tax tinatanggal dyan? Kaya, Diyos ko, lahat naman na nagcha-charity, imposible walang kita. Lahat na nagcha-charity may kita. Maraming foundation ng ABS-CBN. Marami silang charity programs. So, hindi mo na kailangan nakakalkalin. Ganito, ganyan. Tapos sasabihin, yung mga artista nga hindi nagbabayad ng ayos ng tax kasi dinadaan-daan sa charity. Di ba? Ganon yun. Kahit natural naman yan, CB, wala namang nagcha-charity na hindi kikita. Ang daming charity ang EBS. Nagbabayad sila. Kaso hindi nila binabayaran yung iba kasi alam nila na pag may charity ka, sabotable na yon, acceptable na yon. Ang daming artista ganyan ginagawa. Hindi nagbabayad ng totoong tax yung iba. Dinadaan lang sa may relief program, may feeding program, may medical mission. Ganyan ginagawa ng ibang artista at ibang mga public figure. Diba, Ma'am Evelyn D. Guzman, maraming salamat sa $10. Super sticker, thank you so much. Tapos ngayon, pag-iinitan ninyo ang ABS-CBN, eto kasi ang katotohanan dyan at ang kadahilanan. Hindi ABS-CBN, explain mo ang lupa, sabi ni Victor Ambos. Wala silang problema sa tax nila sa lupa. 4 hectare bayad nila yun. Kaya ngayon, ang kadahilanan talaga dyan, hinamon ni Vice si Kibuloy. So, napaka-imposible naman. Wala pang issue sa tax yun. Wala pang issue ang ABS-CBN franchise noon. Nung hinamon ni Vice Ganda si Kibuloy, doon lang lumabas. So, pag idugtong-dugtong mo, nung hinamon ni Vice si Kibuloy na ipasara mo ang probinsyano, anong sabi ni Kibuloy? Vice, baka hindi lang ang probinsyano ang ipasara ko, Vice. Bati-pati yung network mo. Mag-antay ka, Vice. 2 months, 3 months, 4 months. Anong nangyari? Dapat dati pa yun. Dapat noon pa, nung hindi hinamon ni Vice si Kibuloy. Kasi si Kibuloy, dugtong bituka kay Diggs yan. Dugtong bituka. Sabi ko nga sa inyo, Diggs, 1.5 Rolex, Diggs. Sa'yo na tong isa, akin isa, kapalit prangkisa. Babalik na ABS-CBN. Kasi pa din sa bundok. Kasi yun ang mangyari. Pag napasara ang ABS-CBN, kasi alam nila yun ang ABS-CBN, talo talagang SMNI.
Lahat doon ng kabalbalan ni Maudigs, nilalabas ng ABS-CBN. Napaka-imposible naman. Nung napatanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, pati si Maria Risa ng Rappler nakulong. Pati si Laila de Lima nakulong. Napaka-imposible. Hindi sila nagpasara sa ABS para sabihin hindi nagbayad ng tax. Ang totoong rason kung bakit natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, galit si Digong dyan. Una, merong advertisement si Digong, yung campaign ads niya na hindi piniplay ng ABS-CBN. Kasi ano ang sabi? Si Digong dun sa ads niya na hindi plinay. Paano ba naman i-play ng ABS-CBN yung putang ina mo, papatayin kita pag ako nanalo? Bawal yun. Nagbayad siya sa advertisement. Ang problema, bawal i-play ng ABS-CBN yun. Ang ABS-CBN, ang pinakamalaking network sa buong Asia. Tapos ipi-play mo yung ads ni Digong na putang ina, pag ako nanalo 3 to 6 months, papatayin ko kayo. Mga nanonood nun. Yung kay Gloria nga, ang gatas ng aso ay para sa tuta. Ang gatas ng baka ay para sa baka. Ang gatas ng kalabaw para sa anak ko. Hindi aso ang anak ko. Diba? Natanggal yung advertisement na yon. Diba? Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Hindi lahat ng advertisement pwedeng i-play sa TV. But daw ako para akong buang. Mas buang yung mga DDS na bubo. So yun yung katotohanan. Magpapile ng kaso. Tapos yung hinawakang kaso, puro naman nakulong lahat yung kliyente. Walang kwenta. Dito tayo kay Jimmy Bundok. Yeah? Si Jimmy Bundok noon, todo suporta, ipasara ang ABS-CBN. Tapos ngayon na alam niya pabalik ang prangkisa sa ABS-CBN, ayun, nasupalpal ni Vice. No. Niya siguro kasi. May mga butante ang ABS-CBN. Total, dati siyang ABS-CBN. Dati siyang recording artist. Dati siyang acoustic singer. Suportahan siya. Hindi makakalimutan yan. Si Vice ganda pa ba? Sabi ko nga sa inyo, ulyanin lang ang hindi makakaalala. Isang salita lang ni Vice. May nag-comment, Adik, hindi yon singer ngayon. Putang ina mo, unworthy or 06. Kakasabi nga lang niya Naalala ko dati, nag-aasap ako. Magaling po talaga ang ABS-CBN. Hindi niya kilala kasi. Hindi niyo ba alam yung kumanta ng Let me be the one who break it up. Ano ba yan? So you won't have to make excuses.